Check, 1, 2. Aminin mo na, tabo ang mic mo sa banyo. May imaginary caller ka sa kwarto. At feeling mo, DJ ka habang nagmamaneho dahil may sarili kang playlist. Congrats! Pasok ka na sa ilang requirements. Energy FM is looking for a DJ. Yung marunong makipagkwentuhan, hindi kinakabahan sa harap ng mic at nakakatawa ang tawa. Kung ikaw yan, punta ka na dito. Tapos gawa ka ng demo. Mula Lunes hanggang Biyernes, 10 a.m. to 5 p.m. Oh, bitawan mo ng tabo mo. Wag mo sabihin radyo. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Ang panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Sa magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila. Kamusta ang inyong araw? At syempre ang ating mga motorista ay nakakahinga ng, alam mo yun, masaya. Dahil walang traffic, wala masyadong sasakyan, and everything, hindi ba? Parang wini-wish ng iba, sana po araw-araw holiday. Gusto natin batiin, of course, ang Sereno family from Paniki, Tarlac. Hello po sa inyo. Good morning po. Kung meron pa po kayong mga gustong mensahe na iparating, pwede nyo po yan i-text sa amin sa 0945-367-8792. Ulitin ko 0945-367-8792 para naman maramdaman namin kayo, 'di ba? Sasamahan namin kayo kahit ngayong araw may trabaho kayo, 'di ba? Walang iwanan, 'di ba? Kakapit tayo sa isa't isa. Bibigyan namin kayo ng masasayang at talagang nga naman bonggang mga tugtugan at syempre ang mga kuda, 'di ba? Ang mga chismis na dapat ninyong malaman. Muli po ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Woo 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 Woo! Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating YouTube channel on Energy FM 1067. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre nakalimutan kong batiin ang mga taga-warehouse ng Siso dyan sa may Bay sa Caloocan. Hello po sa inyong lahat. Diba? Jerwin De Leon all the way from Singapore. Diba? Hello po sa inyong lahat. Kamusta sa? Diba? Sabi ang aga, Sabi ni Daryl Fukunaga, holiday din pala sa Pilipinas ngayon. Dito rin sa amin kasi President's Day. Ay, talaga? Nasaan bansa ka nga ulit, Daryl? Diba? Na nakakaloka yun. Hello pa rin po sa inyong lahat. Kamusta? At syempre sa mga hindi pa rin po nakaka-follow on Energy FM Facebook page, you can follow us on Facebook, Instagram, TikTok, and of course sa ating X, diba? Sa YouTube channel na may username na Energy FM 1067. Diba? Diba? Saya-saya lang talaga ngayong holiday. Pag ganito, ang sarap bumiyahe, walang hassle, hindi mo kailangan magmadali, diba? Kasi nga, hindi mo iisipin, ay nako, malilate ako in everything. Diba? Yung mga ganyan. Diba? Kaya nga naman mga panggahini, kahit ko kayo mag-text na kayo sa atin, text line na 0945-367-8792 kung saan man kayong panig na Metro and Mega Manila ba iparating nyo na ang inyong mga mensahe. But anyways, eto na nga. Tumungan na tayo sa ating second Baklatest. Eto na, kahapon, hindi talaga pinatawad ng beauty queen na si Michelle D. Kung saan nga naman, sabi niya, pero kung ang pics ni Kapitana Sisa ang laman ng mystery ang pao. Ay, nako, eto na. Kumalma ka dyan, Russell Vargas. Diba? Kahapon hindi nga pinalampas ni Michelle D kasama ng kanyang abogado nga, si Attorney Maggie Garduque. Tama ba? Hindi. Garduque nga, tama ako. Attorney Maggie Garduque, kung saan nga naman kanilang sinugod. Wow, sinugod. Hindi naman sinugod, grabe. Nag-file na ng formal complaint ng cyber libel case. Itong si Michelle D.
'Di ba? Laban sa influencer at pambansang marites na si Sian Gasa. Kahapon niya ng alas 4 ng hapon, Bispera. O, 'di ba? Nakakaloka. Hindi umabot ang Chinese New Year. Ito yung pasabog ni Michelle D. 'Di ba? Kanya nang sinampahan ng formal na reklamo ng cybercrime or cyber libel itong si Sian Gasa, kung saan nga naman ang mga netizen, teka sandali. Oo. Diba? Mukha yatang nakahanap na ng totoong katapat si Sian Gasa sa katauhan ni Michelle D, kung saan nga naman ang tanong, mahanap nyo kaya si Sian Gasa? Kung di mo kasi Gasa Belgas, hirap nga hanapin kung nasa ang lupalop siya ng mundo. 'Di ba? Sana naman daw kaya na bansa magtatago si Sian Gasa. Oo. 'Di ba? Kasi nga sinasabi ng ilan, matapang kasi mag-release, 'di ba? Na kung ano-anong mga impormasyon, detalye at mag-name drop ng mga malalaking pangalan. Hindi lang sa mundo ng showbiz, kung hindi even yung mga ibang politicians, 'di ba? Ay kanyang mga talagang hinahamon. Pero hindi naman siya mamataan dito sa Pilipinas. Parang yan din yung kilala kong 'di ba? Isang vlogger din na nasa Amerika. Yung kuda ng kuda tungkol sa gobyerno natin, pero ayaw umuwi ng Pilipinas. Di ba yung mga ganyan? Kaya nga sabi ng ilan, pursigido nga daw, diba? Na mapanagot ni Michelle D etong si Sian Gasa sa mga kasinungalingan di umano na kanyang ikinakalat patungkol sa kanya na nag-uugnay kay Rian Ramos at sa dati nitong kasintahan na si Sam Versosa. Nakakaloka. Sabi niya, hoy, grabe ka naman. Hindi na tayo aabot sa ganyan, Daryl. Dito lang tayo, Sian Gasa, Michelle D. Huwag na tayong Huwag na tayong mag-name drop ng kung ano-ano. O, diba? Sabi, nasa Carson, California ako ngayon, si Daryl Fukunaga. Oy, hello! Diba? Na pero yun na nga, diba? Sabi tuloy ng mga netizen talaga, nako, eto na nga ba ang magtatapos or magpapatikom sa bibig ni Sian Gasa? Kasi, diba, madalas nag-name drop shot, madalas nga, diba, marami siyang iniugnay na kung sino-sino mga artista na hindi naman siya pinapatulan. Pero this time, dumulog sa National Bureau of Investigation o NBI na kung saan nga naman kahapon, alas 4 nga ng hapon yan, 'di ba? Ay tuluyan na nga niyang sinampahan ng cyber libel case etong si Sian Gasa dahil papatunayan daw niya at gusto din niyang malaman saan nga ba nakukuha ni Sian Gasa ang kanya mga impormasyon. Yun pa rin ang tanong ng mga netizen, kung mahanap niyo nga siya. 'Di ba? Kasi kukuda lang naman 'yan 'di ba? Kukuda lang naman din actually mga ganito, 'di ba? Ang tatapang kasi nga naman nasa ibang bansa, 'di ba? Tapos alam mo 'yon, hindi magpaparamdam, magpapakita. Dito natin malalaman ang tapang ni Sian Gasa ngayon. 'Di ba? Kung talaga nga naman kasi 'di ba usually may mga ganun siyang hamon. Huwag niyo akong hamunin kung hindi ilalabas ko ang mga resibo, keme root. Ngayon eto, may resibo na galing sa NBI. 'Di ba? Mate-trace ka din. 'Di ba? Dahil syempre kung cyber libel crime 'yan or cyber libel 'yan or cyber crime law, may mga IT experts 'yan para malaman yung inyong mga IP addresses. Kung saan nga ba nang gagaling, kung saan kayo nag-upload ng mga videos nyo. Eto na kaya maging hantungan, 'di ba? Ng pagtikom ng bibig ni Sian Gasa, 'di ba? Si Michelle D na nga ba sinasabing alam mo 'yon, tatapos ng lahat. 'Di ba? 'Yun kung makita niyo. 'Di ba? Ganun lang naman 'yun. Grabe naman kasi ang bunganga ni Sian. Hindi totoo naman kasi, 'di ba? Minsan kasi may mga ganyang bagay may inuulat tayo, may inisplok tayo, 'di ba, na sinasabi nga, 'di ba, na para bang teka sandali, porket hindi tayo pinapatulan, hindi pinapansin, bira tayo ng bira. Eto seryoso, 'di ba? At talaga nga naman parang syempre NBI na 'yan 'di ba? Malamang makipag-ugnayan na 'yan para nga
mapanagot ito. Pero sinasabi nga ng NBI, magkahiwalay na kaso ito ha. Hindi ito magkasparehas kagaya nung kumbaga parang yung mauling ba? Mauling case na final din nila. Magkaiba daw yun ang kinaklaro ng NBI. Iba itong cybercrime, cyber libel, iba din yung isa na papatunayan pa rin nila dahil nga dun sa mga aligasyon nung driver nila na di umano, 'di ba? Na kanilang, alam mo yun, hinouse arrest, ganun. Hinouse arrest, ganon. Dinitain, illegal detention. 'Di ba? Hello, Steph Flores. Sabi ni Randy, good morning, Tita Cora, Tejada family. Wala po si Tita Cora, nakabakasyon. O, 'di ba? Sa mga taga-IVC Marikina, ayan, hello po sa inyong lahat dyan. Major Wilmer Villegas, hello po sa inyong lahat dyan. O, 'di ba? Sana nagpa-blind item na lang siya, masiligtas pa. Hindi nga, 'di ba? Kasi nga, 'di ba, ang pinaninindigan niya, siya ang madalas nagpapaputok ng kung anong issue. 'Di ba ganyan din yung nangyari? Porque hindi rin siya pinapatulan nun dati ni, sino ba to? Si Derek Ramsey tsaka si Ellen Adarna. Tama ba? Adarna! Oo, 'di ba? Totoo naman. 'Di ba? Si Ellen tsaka si Derek, 'di ba? Siya din yung nagpaputok ng hiwalayang issue na, 'di ba? Porque hindi siya pinatulan. O, sige. Kasi alam mo 'yon, claiming na laging siya ang patron ng mga impormasyon ng mga kabalbalan ng mga showbiz. Ngayon may pumatol. Ano ka ngayon? Tignan natin ngayon ang galing. Maniniwala pa rin talaga sana ako kung talagang alam mo yun, sasabihin niya na hawak niya lahat ng resibo, ebidensya. Kung talagang nga namang haharapin niya yung kaso na isinampas sa kanya ni Michelle D. Ang hirap naman ito kung alam mo yun, puro lang tayo cool down social media, tapos ang ending, taguan. O, diba? Ganun ang peg. Diba? Na nakakaloka. Pero nabanggit na rin naman ni Daryl Fukunaga ang blind item. Handa na ba kayo? Ay! Meron na naman tayong baong-baong blind item para sa Chinese New Year. Nakahanap na siya ng katapat. Totoo, diba? Diba? Hindi mo laser resort din yan. Jerome Ponce at Shahin issue kay Sian. Diba? Tapos porket hindi rin siya pinansin, diba? Parang, okay lang. Go tayo, pak. Eto na ngayon, may kinaso na. Tingnan natin ngayon yung tapang ni Sian Gaza. Diba? Gaya na sinabi niya, meron siya mga resibo, may mga ganito. Ilabas natin ang mga resibo. Ilabas natin ang katotohanan kung totoo nga, 'di ba? Pero malamang kasi siguro ang pakay nila Michelle D is malaman din kung sino ang informante niya. Kaya niya siguro sinampahan ng kaso. Ganun siguro 'yun, 'di ba? Kasi hindi naman malalaman ng isang chismosa ang isang issue kung walang pinagmumulan at walang pinanggagalingan. Tama ba ako mali? 'Di ba? Yung mga ganyan. Pero eto na, 'di ba? Dito na tayo sa ating blind item. Oy! Ano itong teleserye na ito? Wow! Diretso agad. Ulitin ko, hindi ito yung Roja. Hindi ito Roja, ha? Dahil nababalita nga, diba, na malapit na daw magtapos. Pero, nalaman ng aking chismosang kapitbahay at ng aking ibong tiririt na may lawit. Diba? Etong chika na ito. Meron daw isang teleserye ngayon na ongoing. Masaya naman daw ang cast and crew, ganito. Masaya naman yung, alam mo yun, lead stars, ganyan. Kaya lang, sa kabilang banda, parang napupuna nga daw ng management na parang, teka sandali, may problema ba tong lead stars namin? Bakit parang hindi sila nagkakasundo? 'Di ba? Madalas daw kasi, 'di ba, na nagbabangayan na dahil nga sa atensyon na. Pero ang nasagap ko kasi, nag-decide na yata yung network na tsugihin na lang natin na itong serye na ito tapos mag-move forward kasi nga parang hindi na nga daw nagkakasundo ang lead stars niya. 'Di ba? Dahil nga hindi magkasundo, nagkakaproblema pagdating sa trabaho, 'di ba? Sabi niya, bakit ganyan signal nyo, Kapitana? Bakit John Velasco, anong meron? 'Di ba?
Baka lobat na kami. Charot. Lobat! Lobat! Diba? So, eto na nga, mabalik tayo dito sa blind item. Plano na nga daw talagang Kumaga, nag-decide na nga ba? Yun ba yung pagkakasabi? Parang andun na sa punto na tsugihin na lang natin tong show. Diba? Although marami naman sumusuporta sa show na ito. Pero dahil nga sa hindi magkasundo, itong lead stars, yung sabihin madami, diba? So wag na lang kasi ibig sabihin nito, kumbaga parang kung pagpapatuloy natin itong teleserye tapos hindi naman harmonious ang samahan. Tapos syempre, 'di ba? May mga aspeto na alam mo 'yon. May mga malilate, unprofessional, may mga ganyan na ay wag na lang na natin 'to ituloy. Tapusin na lang din natin. Kasi minsan, 'di ba? Yan naman din yung nagiging sanhi kung bakit nga ba ang isang maganda sanang proyekto ay nagtutuloy. Kaya lang gawa ng dahil syempre may mga tao talaga na ayaw naman patalo, mga ganyan. So ang ending, nagkakagulo-gulo sila. So the management decided na parang decided na nga ba? Classic. Ay, hindi ka magiging classic. Diba? Parang the management daw decided na lang na tapusin na lang na natin to. Yun ang chika, diba? Sabi niya, pangatunog robot kayo sa app. Ay, talaga ba? Baka sa internet. Diba? Baka sa internet connection. Hindi ba lulusot ang alibay? Well, parang naka-line up yung alibay. Hindi yung alibay, ha? Hindi alibay. O, diba? Ako na nagsasabi. Diba? Eto naman, ang hirap na naman yan. Batang Kuwaiti lang ang pinanonood ko sa YouTube kaya hindi ako makarelate. Yun nga, 'di ba? Sabi niya, yes, kanina pa ang tunog sa app. Ay, talaga ba? Oh, yan na. Tunog robot daw tayo. Oo, baka sa internet connection niya na baka dahil sa fireworks kagabi. Fireworks! Anong kinalaman ng fireworks ng Chinese New Year? O, 'di ba? Pero eto nga, 'di ba? Ang clue na lang dito. Saang teleserye ba ito napapabilang? O, 'di ba? Well, napapanood siya sa prime time. 'Di ba? Kumakalaban siya sa maraming teleserye ng iba't ibang networks. 'Di ba? Basta ang masasabi ko lang din, 'di ba? Dito sa lead star na to, idilat mo yung mata mong para malaman mo na nagkakaproblema na ang produksyon. 'Di ba? Nagkakaproblema na ang kasama mo sa iyo. Yun lang, oh. Boses kaluluwa si Kapitana Sisa. Hoy, ano nangyayari? 'Di ba? Pero yun nga, yun lang ang kaya kong sabihin. Ang teleserye na ito ay mapapanood. O, itong clue. Ang teleserye na ito ay mapapanood sa Quezon City. Wow! Bahala lang kayo mag-isip kung saan network yan. Basta na sa Quezon City. Yun lang. Ay! Yun na nga lang. At dyan na po natatapos ang ating chikahana on a Tuesday morning. Happy Chinese New Year sa inyong lahat. Diba? Ng bongga. Pero sana man lang, diba? Reconsidered. Baka naman kaya magbago nito ni lead star. Diba? Kailangan may magsabi lang na isa sa upper management kasi na ayusin mo nga. Naiinis na sa'yo lahat ng kasama mo. Dapat ganyan, diba? Para naman maging, alam mo yun, eye-opener dito kay lead star. O, diba? But anyways, naku mga pangga, diba? Ituloy-tuloy pa rin natin ang ating tugtugan. Happy Chinese New Year sa ating mga pangga. O, belated happy birthday sa aking napakaganda at napakabuti, napaka-generous na tiyahin. Bernadine Dia, ayan. Happy birthday. Ayan, belated happy birthday. Sa birthday niya kapon. Wala ako, diba? O, diba? So, ngayon kita binabate. Happy birthday, madam! Diba?
But anyways, ayan, maraming salamat po sa inyong pagtantabay. Bukas po magkarinig at magkapanooran naman tayo para sa isang matigabong tsikahan na dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitano Sigsa sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Gaya ng sinabi ko on a Chinese New Year Day, diba? Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Bye!